Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse ay nasa Juan chapter 13, verse 13 to 14. Sinasabi dito na, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, dahil iyan nga yung totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Kung susundin natin ang halimbawa ni Kristo at naglalakad sa kanyang mga yapak, dapat nating hangarin na gawin ang parehong mga bagay ayon sa buharan na ipinakita niya. Mahalagang tandaan na si Jesus ay may kakayahang magkasala, na maaari siyang sumuko ng plano ng buhay at kaligtasan ay maaaring mabigo. Ngunit siya ay nanatiling totoo. Kung walang posibilidad na sumuko, walang posibilidad na sumuko siya sa pang-akit ni Satanas. Walang tunay na pagsubok, walang tunay na tagumpay sa resulta. Kung siya ay natanggalan ng kakayahan sa kasalanan, siya ay tinanggalan ng kanyang sariling kalayaan. Siya ang naparito upang pangalagaan at tiyakin ang kalayaan ng tao. Kailangan niyang panatilihin ang kakayahan at kakayahang magkasala kung nais niyang gawin ito. Ang ating pagkakakilanlan kay Kristo ay una at pangunahin sa pagiging bago. Tayo ay mga bagong nilikha kay Kristo. Ang pagkakakilanlan tinukoy bilang ang kolektibong aspeto ng hanay ng mga katangian kung saan ang isang bagay ay tiyak na nakikilala o nalalaman. Kaya ang ating bagong pagkakakilanlan ni Kristo ay dapat na makilala kapwa sa ating sarili sa iba. Kung tayo ay kay Kristo, iyon ay dapat na maliwanag. Kung paanong pagiging nasa sanlibutan ay nasa maliwanag din. Ang karagdagang kahulugan ng pagkakakilanlan ay ang kalidad o kondisyon ng pagiging pareho sa ibang bagay. Sa kaso ng ating pagkakakilanlan kay Kristo, ang ating buhay ay dapat magpahiwatig na tayo ay kapareho ni Kristo. Ang pangalang Kristiyano ay literal na nangangahulugang mga tagasunod ni Kristo. Hindi na tayo mamamayan ng mundo, ngunit hiwalay na rito. Nauunawaan natin na tayo ay bahagi ng isang makalangit na kaharian na pinamamahalaan ng Diyos. Hindi na tayo iginuhit ng mga bagay sa lupa. Hindi tayo natatakot o labis na binibigyang diin ang parusa sa lupa o ang mga pagsubok na kinaharap natin. Hindi natin binibigyang halaga ang mga bagay na pinahahalagahan ng mundo. Maging ang ating mga katawan at ang mga kilos ay sumasalamin na ang ating mga isipan ay hindi na umaayon sa mundo, ngunit ngayon ay mga instrumento ng katwiran ng Diyos. At ang ating bagong pananaw sa kaharian ay nangangahulugan na nauunawaan natin na ang ating kaaway ay hindi mga tao sa ating paligid, kundi ang mga pwersang espiritual na nagsisikap na pigilan ang mga tao na makilala ang Diyos. Ang lahat ng ito ay huwarang katangian ng isang may gulang, tagasunod ni Kristo. Isa sa mga pinakadakilang pagpapala tungkol sa ating pagkakakilanlan kay Kristo ay ang biyayang binigay sa atin upang lumago sa espiritual na kapanahunan sa tunay na sumasalamin sa ating bagong pagkakakilanlan. Ang ating buhay sa liwanag ng ating pagkakakilanlan kay Kristo ay puno ng isang makalangit na Ama, isang malaki, mapagmahal na pamilya, at ang pagkakaunawa na tayo ay mga mamamayan ng ibang kaharian at hindi ng mundong ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.